Hello again, welcome sa channel na ito. Ito yung G Solutions at patuloy tayong mag-solve ng mga circuit problems. At ito yon. Sabi doon, find the total current to the parallel circuit of a 20 ohm resistor and a 15 microfarad capacitor, with an applied voltage of 5 o B is equals to 100 sin 2000 T V na voltage. Okay? Yan. So, yung itsura niya ay meron tayong circuit na nakaparallel yung resistor at saka yung capacitor. So, kuha tayo. So, ito ay resistor. So, nakaparallel yung capacitor. Implicate natin to. Yan. So, imbis na resistor yan, ito ay capacitor. Yan ay capacitor. Tapos, okay, so meron tayong applied voltage dito. So, ito ay plus minus. Ito yung B natin. At, okay. So, yun. Okay. Meron na tayong circuit. Ayon sa sinasabi ng problem natin. Tapos, yung B natin ay ito. At base doon sa given yung value ng B, yan ay 100 sin omega T, 2000 T volts. Tapos, meron tayong 20 ohm na resistor. Tapos, yung microfarad capacitance is 15 microfarad. So, pinapahanap sa atin yung total current. So, saan yung total current? Ito siya. Yan yung total current niya. Sabihin natin itong I total. Yan. So, pagdating dito ni total current, magbibiyak siya dyan. Mayroong current din dito na papasok kay resistor. So, pwede natin pangalanan to na IR. At syempre, meron din dito kay capacitor. Pangalanan natin tong IC. Pag gusto natin makuha yung total current, siyempre, yung Kirchhoff's current law natin, di ba? KCL, yung total current natin is equals to IR plus I sub C. Kasi capacitor siya. So, kunin muna natin yung current ni IR. So, yung current ni IR, mag-apply lang tayo ng Ohm's law. So, voltage divided by the resistance. So, yung voltage natin na B, yung voltage dito ay yun yung voltage dyan. Sulat lang natin dito sa taas. Yan ay 100 sin 2000 T divided by the resistance na 20. Yan. So, by the way, yung R natin, yung angle natin ng resistance dito, pwede na naman natin kunin. Ilagay in phasor form yung R natin. So, ito ay pwedeng cis of, yung angle niya? 0 degree kasi resistance siya. So, gagawin natin, itong sine natin ay gagawin natin cosine. 100 cosine, yan, 2000 T. So, pag naging cosine siya, minus 90 degree. Okay. So, this is 20 cis of 0 degree. Okay. So, yung IR natin, yung sine function form natin sa taas, okay, okay, so, pwede nating gawing yon, in phasor form. Yung time function form natin, pwede natin gawin ito in phasor form na 100 negative 90 degree divided by 20 cis of 0 degree. Okay. So, 100 divided by 20, syempre, ito ay 5. O cis, yung tira dito na angle ay negative 90 degree. Okay. So, yan yung IR current ng resistance in phasor form. So, pwede nating gawing in time function form kung gusto natin. So, pero yun yung natin in phasor form. Hindi naman
sinasabi kung ano ang natin result, is it in phasor form or in time function form. Sige, so yun na. So yun yung IR natin. Okay, so kunin natin yung IC. Para makuha yung I sub C, bali mangyayari, yung I sub C natin is V, yung voltage. Kasi yung voltage dito ay parehas ng dito rin kasi nakaparallel siya. So divided by ito ng X sub C equals, so again, since na yung X sub C kailangan natin, kunin muna natin yung X sub C. Yung value ng X sub C natin is 1 over J omega C. So ito ay 1 over J. Okay? Yung omega natin dyan ay 2,000 at yung C natin ay 15 microfarad. Gawin nating farad siya, 10 to the negative 6. Yun. So bali yung X sub C natin, okay, is negative, okay, negative J 33.33 ohms. So pag ginawa mo itong in phasor form, okay, ito ay 33.33 cis of yung presence nitong negative dyan ay yan ay nag-indicate na yan ay vertically downward. So, yan ay negative 90 degree. So, pwede na natin substitute dito. So, I sub C is V. Ano yung V natin? Again. So, i-cosine na yung gagamitin ko. 100. Yung voltage niya na in cosine. Cosine 2,000 T minus 90 degree. Yan. Divided by 33.33 cis of negative 90 degree, no? So, further, natin to, yung I sub C. So, yung phasor form ng 100 times cosine quantity 2,000 T minus 90 degree, 100 cis of negative 90 degree divided by 33.33 cis of negative 90 degree. 100 divided by 33.33. Okay? Yan ay 3. So, ito ay 3. Cis of, 0 degree. So, ito na yung ampere natin. Yan ay in polar form. So, makukuha natin ngayon yung total current. So, gamitin na natin to. Total current niya is I total. So, yung IR natin ay 5 negative 90 degree. Okay, plus I sub C na 3 cis of 0 degree. So, pag change natin to sa rectangular form, no, itong rito, 5 cis of 90 degree, yan ay 0 J5. No? Plus, itong 3 cis of 0 degree, yan ay 3 plus J 0. Kaya pag kinuha natin yung total niya, yung I total natin, ang lalabas ay 3 minus J 5. So, pag transform natin ito sa sa polar form, yung rectangular na 3 minus J 5, yung bibigay sa atin ay 5.83 cis of negative 59.04 degree ampere. Okay? Yun yung niya, polar form niya. Or kung gusto mo yung sagot in time function form, sa cosine, sige, ito ay 5.83 cosine, di ba? Ano yung natin? Omega 2,000 T minus 59 okay, 59.04 degree. Okay, ampere. Yan. Yan. Diba? That is in cosine. Kung sa sine naman, mag-ano ka lang. Sige. Or in sine, this is or 5.83 sine
Yun. 2,000 T. O gagawin nating magpa-plus tayo ng 90 degree. So 90 no minus 59.04 degree, ang bibigay sa atin is plus positive 30.96 degree ampere. Yan, so lahat ng ito ay pwedeng maging sagot natin. So depende sa iyo kung hindi naman sinabi kung in polar form or in time function form. So kahit dyan pwedeng maging kasagutan. So ganun lang yung pag-solve ng problem na ito. So napakadali lang. So again, salamat sa iyong panonood sa video ito. Nawa nakatulong ito sa iyong pag-aaral sa circuit analysis. So thank you so much and God bless you.